Akala ng maraming OFW at remote earners, basta makabili ka ng property sa 2026, automatic good decision na agad. Pero ang totoo, hindi lahat ng maganda sa brochure maganda rin sa holding power. Hindi lahat ng pre-selling ay smart. Hindi lahat ng ready for move-in ay low risk. At hindi porket mas malapit sa Metro Manila, mas malakas na agad ang long-term upside. So in this episode, ilalagay natin sa lab test ang tatlong magkaibang property plays. Hindi yung mahal ang property. Ang pinakamahal na pagkakamali, yung maling property para sa sitwasyon. Maraming Pilipino abroad ang nandito sa exact same trap. Pagod ka na sa rent abroad. Gusto mo nang may napupuntahan ng hard-earned money mo. So ang una mong instinct, bili na ako habang kaya ko pa. At doon nagsisimula ang delikadong part. Kasi ang tanong is not, ano ang kaya kong hulugan? Ang mas importanteng tanong is, ano ang kaya kong i-hold, i-manage, at i-exit ng maayos pag nagbago ang buhay ko? Because 2026 is no longer the season of blind buying. This is the season of buyer filtering. Hindi na sapat na maganda ang model unit. Hindi na sapat na may pool. Hindi na sapat na malapit sa future development. You need to know, will this fit my actual life? My cash flow? My stress tolerance? Itingnan natin. 1, income behavior. Stable ba ang panghulog mo? 2, usage reality ho. Titirhan, pauupahan, staycation, or hold lang. 3, exit flexibility pa kapag kailangan mo nang magbenta or magpasalo later, commune village, at cerulean. Hindi dahil may isang automatic winner, kundi dahil bawat isa may ibang bagay na ginagawa ng mas maayos. Think of these 3 like 3 types of shoes. May pang airport, may pang long walk, may pang hike, lahat sapatos. Pero pag maling sapatos ang sinuot mo sa maling terrain, ikaw din ang mahihirapan. So bago tayo ma-excite sa amenities at location pins, ang framing natin today is simple. Hindi ito alin ang pinakamaganda. Ang tanong natin is, alin ang pinakabagay sa buyer profile mo in 2020?